chapter 14 ng Marcos. Mag-a-assign muna tayo ng ating mga assignment. Ang opening prayer at magbabasa ng 1 to 18 ay yours truly. Ang magbabasa ng verses 19 to 36, Sister Flor. Verses 37 to 52, Sister Virgie. At ang magbabasa ng 53 to 72 ay si Sister Josie. At siya na rin ang closing prayer. Tayo na po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila sa lahat. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga trabaho at gawain, sa aming mga hanap buhay, aming mga pinagkakabalahan. Puruhin ka po, Panginoon, sa mga kamanghamanghang ginawa mo sa amin, sa pagbigay ng iyong bugtaan na upang kami ay maligtas, makakilala sa inyo, Ama. Salamat po sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng kanyang buhay upang magkaroon din po kami ng buhay na walang hanggan. At patuloy po namin na hinihingi, Ama, ang iyong paggabay, maging Panginoon sa nangyayari sa aming ligid, ang mga pagtaas ng aming pangangailangan sa petrolyo, ganun din po ang mga kaguluhan sa Middle East, Panginoon, sa iyong bayan. Ikaw po, Panginoon, ng patuloy na mag-ingat at maggabay. Mag-ingat sa mga kapatid namin na naroon at bigyan niyo po sila din ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Salamat din po, Ama, sa patuloy niyong sa patuloy na gawain na ito na tunay nga na ito ay nagay sa amin ng kagalakan at kasiyahan, Panginoon, na magbasa ng iyong banal na salita. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy mong provisions ng aming mga pangailangan. At maging, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga karamdaman. Alam po namin na may mga pagkakataon na nakakaranas kami nito. Ito ang nagpapatibay sa amin upang kami ay maging magtiwala muli sa inyo. Asahan ka, Panginoon, sa aming buhay, kundi hindi ang aming sarili, hindi ang aming kaisipan, kundi sa iyo lamang, Panginoon, kami aasa lahat ng pagkakataon. Ano man sitwasyon meron kami sa buhay. Ang lahat po ng ito ay aming ibinabalik ang mga papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Verses 1 to 18, chapter 14 ng Marcos. Nasabi, after 2 days was the feast of the Passover and of unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. But they said, not on the feast day, lest there be an uproar of the people. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good, but me have not always. She hath done what she could. She is come of her hand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. And Judas Iscariot, one of the 12, went unto the chief priests to betray him unto them. And when they heard
heard it, they were glad and promised to give him money and sought how he might conveniently betray him. And the first day of unleavened bread, when they killed the Passover, his disciples said unto him, where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the Passover? And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water, follow him. And wheresoever he shall go in, say ye to the goodness of the house, the master saith, where is the guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples? And he will show you a large upper room, furnished and prepared there, make ready for us. And his disciples went forth and came into the city and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. And in the evening, he cometh with 12. Verse 18, and as they sat and did eat, Jesus said, verily I say unto you, one of you which eateth with me shall betray me. Amen. 19, nalungkot ang mga alagad at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, hindi ako iyon, di po ba Panginoon? Sumagot siya, isa siya sa inyong 12 na kasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinangalan. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga Olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo sa gabiring ito bago tumilaok ang manok ng makalawa, 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalong ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari, wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. 36, nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ba ang lahat ng bagay? Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Masunod. Amen. Thirty-seven ba ako? Yes. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan.
Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at siya'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na sapagkat dumating ng oras upang ang anak ng tao ay ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas nakabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila ay sinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang udyat. Kung sino ang halikan ko, siya iyon. Dakpin ninyo siya at bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, bati niya. At ito'y kanyang hinalikan. Agad niyang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan. Tumakas ang lahat ng mga lagad at iniwan siya. Sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na ubad. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipon na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Nagtuloy siya hanggang sa patyo na pinakapunong pari at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay. Ang mga punong pari at ang buong katastasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghanap ng may paparatang kay Jesus upang siya ay may papatay, ngunit wala silang makita. Verse 56, maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo. 7. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Winahak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastangan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan. Piniringan at pinagsusuntok kasabay ng wikang, hulaan mo nga sino ang sumuntok sa iyo at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patyo nang dumating, ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ni Jesus na iyang taga-Nazaret, sabi niya. Ngunit tumanggi si Pedro, hindi ko nalalaman. Hindi ko naunawaan ang sinasabi mo, sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaw ang manok. Nakita na naman siya roon ng
Alilang babae sinabi sa mga naroon, ang taong ito'y isa sa kanila. Ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka sa kanila, taga Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan, sagot ni Pedro. 72, siya namang pagtilaw uli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaw ng makalawa ang manok ay makaitlo mo akong itatatwa at siya'y nanangis. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit po sa iyong harapan. Papakumbaba po kami, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming naibasa sa gabi na ito, Panginoon. Na sobrang dinanas na paghihirap mo, Panginoon. Mga paghihirap na para po sa amin, Panginoon, na ginawa mo upang kami, Panginoon, na makasalanan ay mapawalang sala, Panginoon. Salamat sa iyong buhay na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong anak na si Jesus. Kami na hindi karapat-dapat, Panginoon, subalit ginawa mo kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa oras na ito, sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ano man yung mga pagsubok, ano man din yung mga paghihirap na aming tinitiis, Panginoon, ang kalooban mo lamang, O Diyos, ang mapangyari. Dahil mas maganda, mas mabuti ang mga plano mo para po sa amin, Lord God. Salamat po, dakilang Diyos, at salamat, Panginoon, sa paalala mo na tulad ni Pedro, Panginoon, na huwag ka naming ikaila, Panginoon, sa aming buhay. Bakos, Lord God, manindigan kami na ikaw yung aming Panginoon at tanging tagapagligtas, ang namatay sa krus at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik upang tubusin mo ang mga anak mo na nananampalataya at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaming salamat, dakilang Diyos, sa aming mga pamilya na pinagkakatiwala mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa hanap buhay, sa mga trabaho na ipinagkakaloob mo po sa amin at anumang mga pagsubok, dakilang Diyos, anumang mga kapaghatian na aming dinaranas, nagagalak po kami, Panginoon, dahil alam po namin na may pag-asa kami sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa oras na ito, salamat sa kalakasan, salamat sa katatagan, Panginoon, ano man ang mangyari, sitwasyon na aming nararanasan, Panginoon, di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. At ikaw ay yung Diyos na aming takbuhan, aming sandigan, ang Diyos na aming maaasahan sa aming buhay. Muli po, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa pag-join ngayong gabi. At dahil darating ng Holy Week, tayo magnilay para sa ating Panginoon. At muli, inaanyayahan namin kayo sa April 7 sa susunod na linggo. Maraming salamat po. God bless everyone.